So, ang gagawin naman sa part na ito ay static route. So, first, we went into the CLI of router 1. So, binuhay natin ang interface nito under interface serial 0/2/0 and assign it an IP address of 10.254.0.1 using the subnet mask of 255.255.252. So, right after typing no shutdown, dire-diretso na natin inad ang kanyang mga static routes using the IP routes command. We configure three static routes pointing to the ROAS network side, specifically targeting VLAN 8, 18, and 88. So, sinabi natin kay router 1 na kapag may data packet na gustong pumunta sa mga networks na yan, it should for it, it should forward the traffic out of its serial link straight to the next hop IP address of router 2, which is 10.254.0.2. After completing everything on the first router, lumipat naman tayo ngayon sa CLI ng router 2 to do the exact same process. So just like before, we activated its interface serial 0/2/0 and gave it the matching IP address, which is 10.254.0.2. So the moment we type no shutdown, doon palang iilaw ang green, yung serial link natin because both ends are finally up and activate. So, dire-diretso rin nating inad ang static routing here on router 2 para naman makabalik ang traffic natin. So, we added three static routes pointing back to the legacy network side, which handles VLAN 7, 17, and 77. We instructed router 2 na kapag may device na gusto makipag-communicate sa legacy subnets, dadaan dapat ang traffic pabalik sa next hop IP of router 1, which is 10.254.0.1. Now, the both routers are fully configured. So, it's time for our final testing and verification. So, magpe-perform tayo ng cross-network ping test galing sa isang PC sa legacy side papunta sa isang PC sa kabilang dulo sa ROA side. So, as you can see on the screen, after the initial ARP learning process ng mga routers sa first packet, the succeeding packets are successfully replying. So, our ping status is successful. This proves na ang
Static routing is fully operational at ang buong network natin from left to right is now completely interconnected. That concludes our entire network configuration. So, yun lang. Thank you so much. So, sa part na ito, ito-configure natin ng HSRP para may backup router tayo at DHCP para sa automatic na pagbibigay ng IP sa mga PC. First, sa switch 4, ginawa natin trunk port ang gigabit 0/1 para makakonect kay switch 1. Pagkatapos, inassign natin ang ports fast Ethernet 0/1 hanggang FA 0/6 bilang access port sa kanilang bilang para nakasaksak ng maayos ang dalawang router natin sa VLAN 7, VLAN 17 at VLAN 77. Next is binuksan natin ang mga ports ni router 1 na siyang magiging active o pangunahing router natin. And then nilagyan natin ng physical IP ang bawat interface gaya ng 10.66.0.1. So pagkatapos ginamit natin ang standby command para iset ang ating virtual IP address na 10.66.0.254. At ito ang gagamiting gateway ng mga PC. So, binigyan natin si router 1 ng priority 110 at prim para automatic na siya ang laging mag-aasikaso sa traffic ng network. For backup naman, dinalaw natin ang CLI ni router 3 na magsisilbing standby router. Binigyan natin ito ng physical IP na 10.66.0.2 at kaparehang virtual IP na 0.254. Pero tinakda natin ang priority nito sa 90. So, dahil mas mababa ang score niya, hintayin lang niya sa background na masira si router 1 bago siya gumana. So, para hindi na tayo mag-static IP sa mga PC, nag-set up tayo ng DHCP sa router 1. So, gumamit tayo ng excluded address para i-reserve ang mga IP ng routers at ang virtual IP para maiwasan ang conflict. So, after nyan, gumawa tayo ng tatlong DHCP pools para sa VLAN 7, VLAN 17, at VLAN 77 gamit ang virtual IP address na 0.254. So, bilang ano siya, bilang default router. So, para matest if gumagana, nag-type tayo ng show standby brief. Makikita nyo na active si router 1 at standby naman yung kay router 3.
So, ngayon magfi-failover test tayo. So, mano-mano nating isha-shutdown ang mga ports ni router 1 para palabasing nasira ito. So, pag-check natin agad kay router 3 gamit ang show standby brief command, makikita niyo na nagbagong status niya at naging active na. So, naging active na siya ngayon siya na ngayon ang sumalo sa network nang hindi namamatayan ng koneksyon ang mga PC. For the last step, kapag ginawa nating no shutdown ulit yung sa router 1, automatic niya nang babawiin yung pagiging active router dahil sa print command at mas mataas yung niyang priority. So, babalik naman sa pagiging standby si router 2. So, ligtas at automatic na ang backup system ng network natin. So, yun lang for this part. Thank you.